Good morning guys. For today's video, paparehistro po natin to si Bono. Tingnan natin kung magkano ang magiging actual expenses natin kung tayo magpa-process ng rehistro ng isang big bike. So si Bono SB650, Suzuki SB650. So tingnan natin kung paano tayo makakatipid pagka big bike yung ating pinarehistro. Kaya tayo na po magpa-process, hindi na po natin iuutos. Binalik muna natin yung kanyang stock exhaust. Kasi dadaan siya sa inspection, kailangan ma-comply natin yung mga requirements ng LTO. Anyway, slip on lang naman yung exhaust nito. So first things first, kailangan natin mag-process ng insurance. Dahil nga nag-expired na yung kanyang 3 years registration, 2021 po kasi ito pinarehistro. So 3 years na po nakalipas. Kailangan na po natin siya iparehistro. Anyway, February pa naman to, kaya lang wag na nating hintayin umabot pa ng February bago natin parehistro. Baka mamaya makaligtaan natin, ma-penalty pa tayo. So pwede naman yan 2 months before your expiration, pwede nyo na iparehistro yan. So ang kukunin nating insurance, TPL na lang po, or third party liability, para ma-comply natin yung requirements ng LTO. Marami naman kayong kukuhanan ng insurance, pero kasi pag gusto ko magtipid, sa Cebuana po ako pumupunta. Malaki ang discount kasi pagka doon ako kumukuha ng insurance. Accredited din naman po yan ng LTO. So mamaya himay-himayin natin kung magkano naging actual expenses natin, magkano ang actual registration fee na babayaran natin, lahat-lahat na po yung expenses natin sa pagpaparehistro, para at least may idea kayo. Pare-pareho lang naman po yan, big bike. Dito meron din ditong emission I don't know kung bukas. Okay, bukas. Pwede siguro tayo dun mamaya, kuha muna tayo insurance. Guys, walang insurance dun sa branch nila dyan. So punta tayo sa kabilang branch nila. Hindi ho kasi lahat ng branch ng Cebuana meron. Yung iba kasi dapat naka connect sa system ng LTO. So tignan natin yung kabilang branch nila. Malaki ho kasi may di-discount nyo pagka doon kayo kumuha ng TPL. Sa Cebuana ho kasi, I remember mga 350 lang yan. Kung sa mga emission testing kayo kukuha ng insurance, definitely iba po ang price nyan. So doon pa lang sa insurance makakatipid na kayo. Pag magpaparehistro kayo ng sasakyan, tip ko lang po sa inyo, make sure na pag dumaan kayo sa inspection, wala na kayong problema para hindi maabirya yung inyong time. Hindi kayo maabala, hindi kayo ma-delay. Lahat ng alam nyo che-checkin nila, i-comply nyo na, checkin nyo na. So guys, nagpa-xerox muna tayo ng ORCR natin. Laminated pala yung copy ni Denzel dito. Guys, nandito tayo sa bayan ng ng Tansa. Kung nakikita nyo yung bahay na sa harapan ko, maghanap po kayo ng mga old pictures ng Tansa. Makikita nyo po, yan po yung kanilang lumang-lumang munisipyo. So kung didiretsuhin nyo naman po yun, yung mga sasakyan na pumapasok pa diretso sa kaliwa, papunta ho yan ng simbahan. May katabi rin po yung parochial school, St. Augustine School. Sa kanan ho yung plaza na may covered court. So one way po yan, kaya babalik ho ulit tayo dito, or dito tayo dadaan sa kaliwa. Yan yung sinasabi ko kanina, pag diniretso mo yan, yan ho yung church. Katabi ho niyan, school. Guys, wala sa Cebuana. Try natin dito sa M. Luwilier.
Nasabi ko sa inyo, dating plaza yan, ngayon covered court na. At ayan naman ho yung church. Yan, Parokya de Santa Cruz, Tansa, Cavite. Pero mas kilala po siya sa St. Augustine Church kasi yung school, St. Augustine School. So yung iba, pagka sinabi mo na Parokya de Santa Cruz, minsan hindi nila alam, hindi nila natutunton. So pag sinabi mong Santa Cruz Church, St. Augustine Church, mas mabilis nila napupuntahan. Gawa ng patron saint kasi dyan, si St. Augustine. Kaya tawag dyan, pag may piyesta, Tatausteng. So guys, ito yung sinasabi ko na compulsory third party liability insurance ng, andito naman ho tayo sa sa M. Luwilier. Ayan clear naman ho yan motorcycle 296, private cars 606 available here. It so happen na wala pa sa system nila si Vono. So dun sa series mayroong isang difference na numero, kailangan pang isama muna sa system nila. Parang naka-break time sa head office nila. Yun ang paliwanag ni ma'am. So pupunta na lang tayo doon sa kakilala natin na may insurance din naman at saka may emission sila. Doon na rin tayo kuha ng insurance sa emission testing nila. Yan guys ang Parokya de Santa Cruz. So ito yung pinakabayan nila. Poblasyon 1. So sa area na to, mapapansin nyo, marami rin mga lumang bahay. So yun nga guys, sayang, ang laki sanang matitipid natin kung nakakuha tayo ng insurance doon sa M. Luwilier. Sa Cebuana kasi kanina wala sa system nila. O kailangan na siguro ni kuya magpalit ng gulong. Tracer 900 yon guys. Kaya astig din yung tunog na. Okay guys, himay-himayin natin itong video sana na to, ipakikita ko sa inyo paano magparehistro ng big bike na makakatipid kayo. So ang first step sana natin kanina, pupunta tayo ng Cebuana Luwilier para doon kumuha ng CTPL. Nagkataon naman na si Cebuana Luwilier, yung isang branch na pinuntahan natin wala. So yung sumunod na branch na pinuntahan natin, meron sila problema dahil nga bago tong SB natin. So dahil bago siya, 3 years ang kanyang initial registration, right? So doon sa rehistro niya, ORCR niya, wala pang nakalagay na plaka. Dahil ganoon naman talaga, pag bumili ka ng brand new na motor, kahit anong sasakyan yan, 3 years registration na po kasi yan. Ngayon, doon sa 3 years registration niya, sa ORCR niya, wala talaga nakalagay na plaka. Do mayroon ng plaka ngayon si Vono, itong ating SB650, may plaka na, hindi pa rin naka-indicate doon sa kanyang ORCR kasi nga ngayon pa lang ulit siya ipaparehistro. So wag po kayong malito. Ngayon pa lang po ulit siya paparehistro dahil ngayon pa lang nag-expire yung kanyang 3 years. So doon sa kanyang ORCR wala nakalagay na plaka. Yun naman ang paliwanag ni ate kanina doon sa Cebuana na pinuntahan natin. Kailangan nasa ORCR daw nakalagay yung plaka. Alright? So pumunta tayo kay M. Luwilier. Kay M. Luwilier pwede naman. Nakita nyo naman 296 lang sana ang CTPL niya. Dito sa emission testing center meron sila mga insurance dyan, pero sigurado mas mahal.
Doon sa M. Luwilier, dati na rin ako nagkukuha ng insurance doon. Nakita nyo naman, malinaw, 296 lang yung kanilang CTPL for motorcycle. Regardless po yan kung big bike yan o small displacement yan, basta ang category niya motorcycle. It so happen naman po na doon sa system nila wala pa yung series na ganitong model. So no choice po tayo. Okay guys, parang sineswerte tayo today. So hindi natin na-mention si Bono dahil hindi pa naka-upload yung plaka niya. So sa ORCR niya wala pang plaka. Kaya pag in-emission siya, kailangan muna natin ipa-upload yung plaka. Nagkataon naman na dito sa LTO Kawit, offline. Wala tayong magagawa dyan, offline. May problema yata ang kanilang internet. So sayang kasi ang araw natin today dahil off natin. At yung mga ganitong transaksyon, mas mabuti kung tayo talaga ang maglalakad. Kasi kung iuutos lang natin sa mga kids yan, ganun din. Hindi nila right away madidesisyonan yan, itatawag din sa akin. So paikot-ikot lang. Kaya minabuti ko na lang na ako na talaga mag-process. So sa ngayon guys, pupunta naman tayo ng LTO Gen 3. Papa-upload muna natin yung plaka natin, saka tayo kukuha ng iba pa nilang requirements. Anyway, may emission testing din naman doon. Sa mga emission testing, I'm sure may mga insurance din po dyan. So pagka offline pa rin dito sa LTO Gen 3, itry ulit natin ng LTO Naik naman. Ganun talaga guys, nangyayari talaga yan. Pagka naman walang problema, mabilis naman ang processing dyan. Kasi sa bawat agency ng gobyerno, required na po talaga maglagay ng citizens charter. So yung citizens charter, nakalagay po dyan kung ano yung type of transaction nyo at saka yung mga corresponding time na dapat nyong ma-achieve. Although hindi naman talaga siya eksaktong ganun ha. Pero at least may guidelines kayo. Kasi yun naman nung citizens charter, guide po talaga yan. Kailangan ganun po ang lahat ng mga office ng gobyerno. Pero for so many reason, hindi naman po talaga siya right away na nasusunod. Dahil nga nagiging high-tech na rin po ang ating gobyerno, nagiging high-tech na rin po ang ating system. Though hindi talaga may iwasan, may mga pagkakataon na nagkakaroon ng problema. Pinipilit naman ng ating government na maging maayos yung lahat ng transaksyon sa gobyerno. So guys, dun sa hindi pa nakakaalam kung saan yung LTO Gen 3, paglagpas nyo rito sa Malabon Grande, eto guys, going to Anyana, makikita nyo na agad dito sa left side do. Ayan o, LTO General Trias. Tapos meron na rin po dyang emission testing, meron na rin po dyang medical lab. So sarado, U-turn tayo doon. Yun, papuntang Anyana po yan. Ito pag kumanang ka Patihero. Pag kumaliwa ka dyan, papunta ka ng Gen 3 Bayan. So U-turn tayo guys. Ito po ang bagong LTO rito sa Gen 3. Pasok ko kayo rito sa entrance. Yan, LTO General Trias District Office.
Okay guys, napa-upload na po natin yung ating plaka. Babalik po tayo sa emission testing. Kukuha tayo ng insurance at magpapa-emission na po tayo. Mabilis lang po magpa-upload ng plaka, lalo dito konti ang tao. So dahil nandito na rin lang naman tayo sa Gentry, dito na po tayo sa Tansa magpa-emission. Mas malapit. Marami naman pong emission testing, kahit saan po yan pwede kayo magpa-emission, basta accredited sila sa LTO na pagpaparehistrohan. So guys, gaya na sinabi ko kanina, yung mga ganitong lakad na hindi mo naman ine-expect, magkakaroon ng mga minor glitch lang naman, konting problema, mas maganda na tayo na po ang lumakad para at least madesisyonan natin kaagad kung anong gagawin natin. So eto, bumalik tayo ng Tansa. Dito na po tayo magpapa-emission at saka dito na rin tayo kukuha ng insurance. So dun sa LTO Kawit kanina, ang insurance nila sa motor 650. So dun sa pinuntahan natin kanina sa M. Luwilier 296, 300 plus yung difference nila. So dun pa lang makakatipid na sana kayo. Dahil nga wala pa sa system yung ating plaka, pina-upload pa natin, di tayo nakakuha sa M. Luwilier or sa Cebuana ng insurance. So sa mga susunod na rehistro siguro natin pwede na yan. Ngayon lang ulit kasi ito i-rehistro, magmula nung binili siya. Kasi 3 years naman talaga ang mga rehistro ng mga bago. Okay guys, nakapagpa-emission na po tayo, smoke test na po tayo. Doon na rin po tayo kumuha ng insurance. So all in all 1,280 ang chinarge sa atin, including stencil na po yan. After ng vehicle inspection, registration na po. So sana konti pa rin tao, kasi kanina galing na tayo ron, nagpa-upload tayo ng plaka. Konti lang po ang tao. So balik tayo rito guys, LTO General Trias District Office. Okay guys, tapos na po tayo magparehistro. Nagtanggal pa tayo ng maliit na bulb na sa headlight. Yung nakakabit kasi na maliit na bulb doon color red, bawal ho pala yun. Di ko rin kasi napansin. Sore eyes daw yun. So kailangan natin mag-comply dahil ang penalty raw po doon 1,000 pagka nahuli tayo ng LTO. So maganda rin talaga yun na i-inspect yung ating mga vehicles para aware tayo sa mga violation natin. Hindi tayo nag-iisip ng masama pagka na-check tayo. So ang actual gastos natin para sa registration ni Bono, SB 650 Suzuki, ₱263 para sa LTO do sa registration fee niya. Then 1,280 para dun naman sa smoke emission test niya, insurance, stencil. So ang total po ay yan po guys ang babayaran nyo kung ang inyong motor wala namang penalty, walang arrears. At gaya nga rin po nang na-mention ko kanina, mas makakatipid po sana tayo kung doon tayo nakakuha ng insurance sa M. Luwilier or sa Cebuana Luwilier. Kasi nakita nyo naman doon kanina, tinanong din naman natin, ₱293 ang kanilang CTPL. Kung doon naman po kayo kukuha ng insurance sa emission, naturalmente meron po talagang patong yan, kasi business po yan. Yung iba 650, yung iba 700 para sa motor po yan. Yan po ang ating actual na expenses. So lagi po tayo mag-iingat. Thanks for watching guys.